Mayong palis hapon kanatong tanan mga higala mga kaigsunan di as Ginoo. So niini nga kahaponon ani ana sub kitay pagatun-an no? Gamay nga pagtulun-an alang kanato apan nakasiguro ako nga kini pinakamahinungdanon gayud kayo nga kini atong mahibaw-an. Naot nga kitang tanan we are ready to listen and to learn about this verse. No? So, atong pagatunan karon ang sa Colossian Kapitulo 2, versikulo 2 paingon sa versikulo 11. Okay. Nagayon siya din that their heart might be comforted, being knit together in love and unto all riches of the full assurance of understanding to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ. No? So, ingon siya din aron paglipayon ang ilang kasing-kasing, ang atong kasing-kasing, nga sa gihiusa sila sa gugma, gihiusa kita sa gugma. Og alang sa bug-os nga mga pagkadato sa hingpit nga pagsalig sa pagsabot aron sila managpakaila sa tinago sa Dios nga mao si Kristo. So, pagalipayon ang atong kasing-kasing nga sa gihiusa kita sa gugma. So, gihiusa kita sa gugma mga ito. Muna tuyo sa atong Ginoong Jesucristo din, no? Muna tuyo sa ato ang makagagahom sa tanan nga mahiusa kita diha sa gugma. Ang gitanong sa John 3:16 nga kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Sa pagkaagi gipadala niya iyang bugtong anak aron ang motuo ug mosalig kaniya dili mawala kun dili makabaton ug kinabuhi nga walay katapusan. So muna na muna'y katuman this is a fulfillment that Jesus came. Okay. So ug alang sa bug-os nga pagkadato sa hingpit pagsalig pagsabot aron sila man nagpakaila no, sa tinago. So daghan pa man gid karon niining atong kapanahonan karon mga igsoon, mga higala. Nga din maingon sila og mituo daw sila nga si Kristo anak sa Dios. Apan wala sila moro na ilahang ginahibaw-an nga mituo sila. Wa sila mahibalo og unsa ang mga katuyuan, unsa ang mga kining the will of God, the will of Christ, the will of the Lord, kining ang kabubuton sa Dios. Wala nila kini hisayri. Daghan pa kay mga butang nga angay nila nga mahibaw-an. No? So ingon ni ana mga igsoon sa verse 3, in whom are hide all the treasure of wisdom and knowledge. No? Nga kaniya na natago sa may natago diha kaniya. Natago diha kaniya ang tanang mga bahandi sa kaalam ug kahibalo. So kung wala kay hingpit nga pagtuo sa Dios, pagtuo ni Kristo, wala ka makabaton sa kaalam ug kahibalo. Sanglit kay ang tanang mga bahandi ug kaalam ug kahibalo anaaman kang Kristo Jesus. Anaaman kaniya. So kung wala kay pagtuo, or if you are lack of faith, wala gid ka nini, wala gid ka makabaton og knowledge and wisdom. Okay. So, badayon ta versikulo 4. And this I say, lest any man should be wild
you with enticing words. No? Kay kini giingon ko aron walay bisan kinsa nga maglimbong kaninyo sa pulong nga mabihagon. So, kini kitang mga mabihagon nga mga pulong, mga maayo ra ba kayo ang mga kuanan ni? Kining uban nga mga sikta, maayo kay mo kuan, maayo kay mo explicar nga diin og dili gud ka kabantay madala ka sa ilahang kuan. No apan kung lig-on lang ka diha sa imong pagtuo dili gud ka madala. Verse 5 ta. For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, rejoicing and beholding your order and the steadfastness of your faith in Christ. Kining steadfastness, lig-on gini kayo. Gitawag gini sa steadfast. Kay magbarog ka nga lig-on gud ka kayo. Dili pareha sa kawayan bitaw nga ug asang ahangin tuwa mo. Lubay-lubay ra man siya. Uyon-uyon naman siya ug asang hangin. So kining pulong steadfastness dili ka matarog. Lig-on gud ka kayo sa imong pagtuo. No? Ato ang binsayon. Kay bisan ako wala diha kaninyo sa unod apan sa espiritu ana ako uban kaninyo nga nagakalipay o nagatanaw sa inyong pagkabutang o pagkalig-on sa inyong pagtuo. No? Paglig-on sa inyong pagtuo diha kang Kristo Jesus. No, lig-on gud kaayo no ang mga pagtuo nga giingon ni Apostol Pablo. Sa versikulo 6, as all of you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk all of you in Him. Busa, maingon nga mindawat ka nga gidawat ninyo si Kristo Jesus nga Ginoo sa ingon ni ana managawi kamo diha kaniya. So unsay paggawi sa atong Ginoong Hesukristo kay dili man siya layar, kinahanglan dili pod kita mahimong layar. Kay dili man siya malimbungon, kinahanglan dili pod kita malimbungon. So ingon ana ang ato ang matud pa ni Apostol Pablo, magmaawaton kamo kang Kristo. Verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith as all of you have been taught, abounding therein with thanksgiving. So, rooted and built, no? Gipagamot kita. Gipagamot o gitukod kita and build up in Him. Diha kaniya. O ginapalig-on kita. Ginapalig-on kita sa pagtuo. Diha sa pagtuo. Bisan ingon sa gitudlo kaninyo nga madagayaon sa pagpasalamat. Abounding therein with the thanksgiving. So ingon ana, no? Kinahanglan dili gid kita mahimong dili magpasalamaton kita bisan unsa ang ato ang madawat. Kontento kita og unsa ang aniya kanato karon. Dili kita mangandoy pa og labaw pa niya na nga aniya kanato karon. No? Okay? Verse 8. Beware lest any man spoil your thought is philosophy and vain deceit after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. No? Magmatngon. No? Ito pa rin, beware lest of man. Magmatngon kamo. Aron dili kamo mabihag. No? So dili man kita mabihag. No? Kaya matod pa sa verse 7. Rooted man kita. Gipagamot man kita.
ug gibuild up pa kita, gitukod pa kita diha kaniya, no? So dili na gid kita mabihag, pero bisan pa ni ana miingon sa Apostol Pablo, magmatngon kamo kung dili kamo bihag, pinaagi sa pilosopiya o sa paglimbo nga walay pulos, kanitang mga binwords, kawa nga mga pulo. So yun ana, sumala sa gikabilin-bilin nga sugilanon sa mga tao, kining tradition of men, no? So kining tradition of men, dili kita angay magpadala niini. Kay daghan mga istorya, di ba? Bisan gani ang uban, yung gani nangatol akong palad, naay kwarta mo abot. So yun ana, muna tradition of men. Tuluhuan mo na sa atong mga sinunod sa mga atong kaginikanan sa una, atong mga katigulangan, nasunod ka na nato. Yun ana lang, no? Dili kita magpadala ni ana, pagtulunan sa kalibutan man siya. Dili man na siya pagtulunan ni Kristo. No? Kanang uban mo na gitawag tradition of men, kanang ingon nga maingon nga, ayuhan ninyo, ampingin ninyo pagdala ang ubi. Kung mahagbong kaning ubi, kinahanglan inyong hagkan, masunod po kaghalok po sa ubi, kay mo may nasunod sa mga katigulangan kaniadto. No, di ba? Okay. Dirita sa verse 9. For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Kadiha kaniya nagapuyo ang bug-os nga kahupnganan sa pagka-Diyos sa lawas ngayon. So, diha ni Kristo ang kahupnganan sa pagka-Diyos na diha sa ato paggamhanan ang ato ang Ginoong Kristo sa lawas ngayon. Gamhanan. So, sa dili tama balaka di ta mahadlok. Kay ang atong amo gamhanan kayo. No? Gamhanan kayo ang ato ang amo. Usa dili ta wando na to ng pagkabalaka, pagkahadlok. Kay gamhanan ang ato ang amo. Okay. Verse 10. And all of you are complete in Him, which is the head of all, principally and power. So, yun na, and all of you, diha kaniya, kamo na puno nga siya mao ang ulo sa tanang kapunuanan o kamanan. Siya mao ang head, ulo sa mga kapunuanan. Sa bisan kinsa pa man nga mga hari din hiniining kalibutan na siya gid ang pinaka head. No, kinsa mga presidente ni kalibutan na sa lain-lain nga nasod, siya gid ang head o kagamhanan. Sa gahom siya gihapon ang head sa mga kagamhanan. Tungod kay gamhanan kay siya, no? Verse 11, in Him, in whom also all of you are circumcised with a circumcision made without hands, in putting of the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. So, unsa man ning circumcision? Kining mura ka gituli, no, sa kalibutanon nga pinulungan gituli ka, pero dili ni mao, no? Ang tuli nga gihisgutan dinhi, putting of the body of the sin of the flesh by circumcision of Christ. So, yun sa manta. Pag-circumcise diyan ni Kristo sa verse 12. Muna, buried with Him in baptism. Ilubong kita diha sa bautismo.
wherein also all of you are risen with him through the faith of the operation of God who has raised him of the dead. No? So yun muna si circumcise, gi-circumcise kita ni Kristo. Nga sa gilubong kamo uban kaniya diha sa bautismo, diin gibanhaw usab kamo uban kaniya pinaagi sa pagtuo sa buhat sa Dios nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay. And you, being dead in your sin, and the circumcision of you, your place has they quickened together with him, having forgiven you all niya sa tingog uban kaniya nga nagpasaylo ka nato sa atong tanang mga paglabas. Ang ato ang mga trespass forgive na. Okay. So magpadayon tanong. Blotting out the handwriting of ordinance that was against us, which was contrary to us, and look it out of the way, nailing it to the cross. No? Gipala ang sinulat sa mga tulumanon nga bato kanato nga mao ang supak kanato ug gikuha niya kini sa taliwala nga iyang gilansang kini sa cross. No? So ingon na lang ang tamo no sa ato ang gitunan karon hinaut nga doon natay nakuha no nga pagtulunan. So niini nga kahaponon mapasalamaton kay kung dako no nga niya kamo naga sunod kamo gihapon sa ato ang mga live bisan tuod og sa pagkaron dinhi sa ako ang dapit hina kayo ang kining signal no nagawala-wala nagaputol-putol mutong kaganina gani nga kuan wala gidto matiwas no ang ako ang pag-live kanina kay nagsige og kawala ang signal. So sige lang kayo humana na pinaagi na na nakahuman naman gid kita sa pipila ka minuto nga ato ang nahimong live. So dinhi lang mga ko kutob maayong hapon ug God bless.